Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Mababanaag ang kagalakan ni Sparrow at iba pang mga members ng Baekhyun sect nang mapagtantong ito ay si Chen Fan. Hasambit naman ni Grandpa Chen, alam niya rong hindi mamamatay ng ganoon lang kadali ang kanyang apo. Sumugod ang ibang mga God Realm experts kasabay ng iba pang mga martial masters patungo kay Chen Fan, ngunit naburang lahat pag-release lang ng external energy ni Chen Fan, tila naglalakad lang sa part na siyang ikinabigla ng dalawa. Tinanong ni Chen Fan ang kanyang ina at grandpa kung ayos lang ang mga ito. Sumagot si Grandpa Chen na ayos lang siya, ang grandpa nito ay kaya pang mabuhay kahit na 5 siglo pa. Tumulo ang luha ng dalawa habang isinasambit ang pangalan ng ating bida, habang itinuon naman ni Chen Fan ang kanyang atensyon sa Pope at Son of God. Sinabihang hinayaan niyang mabuhay ang mga ito sa Vatican nung araw na iyon, ngunit ngayon iniisip ng mga ito na hindi niya sila papatayin. Sa araw na ito papaalalahanan niya ang buong mundo sa pamamagitan ng pagpinta ng buong kabundukang ito gamit ang dugo ng isang angel. Nag-release ng Thunder Chi, naglabas ng espada, idinagdag na ang sinumang mang-offend sa Baekhyun sect ay mamamatay. Makikita ang reaksyon ng Divine Master na patanong kung paanong nangyaring buhay pa ito, at sinabi naman ng Adjudicator na kailangan nila itong patayin dahil kung hindi walang makaka-survive sa kanila rito. Inangat ni Alan ang kanyang espada, nag-gather ng Divine Chi, ngunit agad na nagpakawala ng isang Thunder Slash si Chen Fan. Mararamdaman ang matinding pressure, nagbigay ng advice si Chen Yezo na mag-retreat papunta sa Azure Dragon Grand Array. At pagbaling kay Alan, putol na ang kanyang Spirit Sword. Ipinirform ng Pope ang Great Collapse, nagpakawala sinundan ng Blade of Holy Light, ngunit tinayuan lang ito ni Chen Fan. Sinabihang walang silbing langgam na tigilan ang Pope. Nagcast at nagpakawala ng Thunder Art si Chen Fan. Ipinirform ng Pope ang Angel's Advent upang protektahan ang kanyang sarili. Nagkaroon ng mga pakpak, tumama ang atake ni Chen Fan. Ako'y naguluhan nang makitang si Alan ang tinamaan. Hasambit ni General Ching sa kanyang isip sa pamamagitan nito, talagang magugulantang na ni Chen Baekhyun ang buong mundo sa pagkakataong ito. Sumugod si Alan, nagpalitan ang dalawa, isang Spirit Treasure patanong na sambit ni Chen Fan. Sinabi ni Alan na ang espadang ito ay tinatawag na Heaven's Fury. Ito ay nilikha ng kanyang ama gamit ang icy iron mula sa impyerno at apoy ng kalangitan mismo, at nung araw na ito ay ma-forge, ang buong kabundukan ay nasunog na tumagal sa loob ng 10 araw. Mortal sambit niya kay Chen Fan, ito raw ay napakaswerte upang makita ang Divine Sword na ito. How dare you, tugon ni Chen Fan, ito raw ay isa lamang walang halagang member ng Light Race. Tapos iniisip nitong kasing lakas niya ito, ni kayang-kaya niya nga rong patayin ang mga gods ng Light Race, at makikita ang pagkainis ni Alan. Impudence sambit niya, ang lakas naman daw ng loob nitong lapastanganan ang kanilang god. Nag-release ng Divine Retribution Sword sinabayan ni Chen Fan ng Divine Thunder Dragon, nag-flash napaka-terrifying sambit ng mga nasa ibaba. Napatanong kung sino ang mananalo nang biglang mayroong bumagsak sa isang bundok. Hindi makapaniwala ang dalawa nang makitang ito ay ang Son of God. Sinabi ng Divine Master sa Adjudicator na kailangan na nilang umalis dito, hindi sila makakasurvive dito sa ngayon, iligtas na lang daw muna nila ang kanilang mga sarili nang biglang may tumama sa kanila isang Thunder Art. Adjudicator, sigaw ng Pope, nagulantang nang may makitang paparating, tinanggap ng direkta ang isang Divine Thunder Slash. Kayong mga taga-Vatican, sambit ni Chen Fan, ang mga ito ay nang ahas na umatake sa kanyang Baekhyun sect habang siya ay nagpapagaling mula sa kanyang mga injuries at nang threaten pa na exterminate ang kanyang mga tao. Isinusumpa niya rong wipe out niya ang Vatican mula sa mukha ng mundong ito. You mortal, tugon ni Alan, ang pangahas naman daw nitong patayin ang Messenger of God. Ito ay nagkasala kaya sa muling pagbabalik ng Diyos sa mundong ito, ito ay itatapon sa impyerno magpakailanman. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na kung mayroon mang Diyos, papatayin niya ito. Sinabi ni Alan na ang sino mang mortal na lumapastangan sa Diyos ay magsisisi rin sa huli kapag nasaksihan na nito ang kadakilaan ng Diyos.
sinabi ni Chen Fan na i-verify niya sana yung 6 na mga blood ancestors ngunit napilitan siyang e-consume na lang ito ng direkta, kaya ngayon ito na lang ang gagamitin niya, isang descendant ng light race, ito na lang ang gagamitin niya sa pag-refine ng peerless medicine. How dare you, sambit ni Alan sabay activate sa kanyang eye prowess, nag-perform ng isang divine art sumugod si Chen Fan, napaatras si Alan nag-cast ng divine protection spell upang protektahan ang kanyang sarili. Natigilan saglit si Chen Fan nang makita ito raw ay isang protection divine art dugtong ni Alan ito raw ay ipinagkaloob ng kanyang ama sa kanya, tinataglay nito ang kapangyarihan ng kanyang ama kahit na 12 ng mga earth-level deities pa ang umatake, ito ay hindi mababasag. O ganoon ba, tugon ni Chen Fan sabay pakawala, sinabi ni Alan na ito ay useless, ang divine art na gamit niya ay nagmula sa isang true god kayang-kaya nitong i-withstand ang anumang ebato nito. Maliban na lang kung ito ay maging isang true god hinding-hindi ito makakagasgas man lang sa shield na ito. Mapapansin ang tingin ni Chen Fan Chen Baixuan sambit ni Alan talagang ito raw ay powerful at unique among mortals. Nakikita niya ang kanyang ama rito ganun paman, dapat hindi sila pinrovoke nito hintayin nito ang kanyang judgment, teka lang saad ni Chen Fan. Hahatugon ni Alan ano gusto na raw ba nitong humingi ng tawad ngayon huli na raw para doon. Hindi tugon ni Chen Fan iniisip niya lang daw kung papaano niya mababasag ang turtle shell nito nang hindi niya ito napapatay, after all kailangan niya pa itong gamitin sa pag-refine ng medicine. Ano yun lang sigaw ni Alan, alright dagdag ni Chen Fan actually ang ataking ito ay inihanda niya para sa mga taga-Khonshu realm, ngunit hahayaan niya wrong ito ang unang makakita sa ataking ito. Agad na nagpakawala ng Divine Thunder / kasabay ng pag-release ng matinding Divine Thunder Chi, anugulat na sambit ni Grandpa Chen ito raw ay ang Divine Thunder Blade mula sa Thunder Soul Sutra, nawasak ang shield ni Alan napasigaw sumabog, nahulog sinalo ni Chen Fan gamit ang kanyang spatial gourd, hinigup nilagyan ng seal. Nagsiluhod ang ibang mga martial masters sa harap ni Chen Fan Heavenly Master Chen sila raw ay nabulag ng Vatican. Tama yun dagdag ng ibang ngunit Divine Thunder Art lang ang isinagot ni Chen Fan. Napasabi ang isang God Realm expert na nasa malayo na si Chen Baixuan ay isang supernatural power, habang napasabi naman si General Qing na pinatay ni Chen Baixuan ang 2 saints 24 na God Realm experts, mahigit sa 100 mga Grandmasters at libo-libong mga overlords ang lahat ng ito ay puro mga elite, talagang ito na ang nagdo-dominate sa mundong ito. Mula doon ay lumipat ang eksena sa West kung saan makikitang mayroong nagaganap na pagpupulong, habang nakaplay sa malaking screen ang footage ng ginawang annihilation ni Chen Fan sa mga members ng Vatican, mga God Realm experts at iba pang mga martial masters. Sinabi ng general na kung hindi sapat ang isang hydrogen bomb upang i-deal si Chen Baixuan magbabagsak sila ng 10 hindi sila maaaring mag-relax sa sandaling ito kailangang mapasuko nila si Chen Baixuan dahil kung hindi, paano pa sila mananatili bilang dominators ng mundong ito? Nagbigay ng order ang general na ipadala ang lahat ng mga aircraft carrier sa East Pacific, at i-alert ang lahat ng kanilang mga nuclear submarines, strategic bombers at mga intercontinental missiles. Sa pagkakataong ito sila ay lalaban hanggang sa mapait na katapusan. Sa ibang dako naman ay makikita ang isang dambuhalang spaceship, sa loob ay lula ng mga nilalang na ito. Mr. Brook sambit ng isa nakasurvive daw si Chen Baixuan mula sa atake, idinagdag ng isa na mukhang na-underestimate nila ang taong iyon, at sinabi naman ng isa pa na mahihirapan na raw silang ilar ito sa explosion zone sa susunod na pagkakataon. Ayos lang yun tugon ni Mr. Brook mayroon pa raw silang isang trump card, hanggat nasa kanila lang ang babaeng iyon hawak din nila ang buhay ni Chen Baixuan. Hasambit ng dalawa ang ibig daw ba nitong sabihin ay, habang sa China naman ay niyakap ng mahigpit ni Mrs. Wang Yun ang kanyang anak pinag-alala daw siya nito ng husto ang akala niya raw ito ay, don't worry mom tugon ni Chen Fan ayos lang daw siya. Ganun pa man napatanong si Chen Fan kung ano ang problema nang makita ang ekspresyon ng iba, napatanong kung nasaan si Qiyong bakit wala ito rito. Sinabi ni Master Hua Yunfeng na si Miss Fang Qiyong ay dinitain ng United States. Ito ay inimbita ng CEO ng Starring Group na si Mr. Brook na pumunta doon. Ano pa sigaw na sambit ni Chen Fan Xiaofan saad ni Mrs. Wang Yun kumalma raw ito, tiyak na ibabalik daw ng mga American si Qiyong kapag nalaman ng mga iyon na buhay ito,
I hope so, tugon ni Chen Fan, nang biglang lumapit si Sparrow dala ang isang laptop. Nagsabing sinimulan na ng United States ang public trial para kay Fang Qiyong, at ang live broadcast ay nagsimula na. Binuksan niya ang screen ng laptop sa harap ni Chen Fan kung saan makikitang kasalukuyang nililites sa korte si Qiyong. Sa Fang Family Mansion naman ay makikitang hindi tumitigil si Aunt Sue sa pag-iyak habang pinapanood ang live broadcast, habang sa Wang Family Mansion naman ay nagagalak na sinabi ng uncle ni Chen Fan kay Grandpa Wang at Grandma Wang na sinisimulan na ang trial, tiyak na susuko raw si Chen Fan upang iligtas ang kanyang minamahal. This is great, tugon ni Grandma Wang, sana bigyan daw ng death sentence ang babaeng ito. Gusto niyang malaman ng bastard na yun ang pakiramdam ng mawala ng minamahal sa buhay, habang napasabi si Grandpa Chen sa kanyang isip na hindi naman daw siguro ganoon kadaling mati-threaten si Chen Fan, hindi raw ba? Habang ang mga tao naman ay hindi makapaniwalang talagang nang ahas ang mga itong gawin ang bagay na ito sa lover ni Chen Baekhyun, bilyon-bilyong tao ang nanunood sa live broadcast, tiyak na mayroon dong malaking pangyayaring magaganap. Defendant Fang Qiyong saad ng isang judge, ito raw ay akusado sa 56 na krimen kalakip na ang murder, crimes against humanity, pagmanufacture at pagbebenta ng hindi ligtas na mga medicines, at iba pang mga severe na offense. Sa ilalim ng pamamahala nito, ang Baekhyun sect ay nagdulot ng libo-libong kamatayan sa buong mundo. Bukod pa doon na violate din ito ang moral principles ng humanity. Ano, Fang Qiyong ito raw ba ay nag-plead guilty? Sumagot si Qiyong na siya ay hindi mag-plead guilty, gusto lang na i-frame up ng mga bansang iyon ang Baekhyun Corp. So sinasabi mong ang lahat ng mga alegasyong ito ay walang katotohanan at ang mga ebidensyang ipinresenta ay pawang gawa-gawa lamang upang i-frame up ka? Oo, tugon ni Qiyong. Idinagdag ng judge na bukod sa mga charges na hinaharap nito, mayroon din dong special accusations para sa fiancé nito. Kiniklaim ng Japanese government na pinatay nito ang libo-libong mga sundalo ng Japan, ito pa lang daw ay isa ng matinding crime against humanity. Hasambit ni Qiyong sa kanyang isip, binabalak din ng mga itong akusahan si Xiao Fan, at makikita naman ang reaksyon ng mga magulang ni Qiyong sa Jinling. Ano, sambit ni Aunt Sue, magiging ayos lang daw ba si Chen Fan? Kinuha na ng mga ito si Qiyong, kung mayroong mangyaring masama kay Chen Fan, sino pa ang magliligtas sa kanilang anak? Wonderful, saad naman ni Grandma Wang sa Bayan Mountain, mas mainam daw na mabigyan ng death sentence ang mga ito upang mapawi ang sakit na nararamdaman niya mula sa ginawa ng bastard na yun sa kanyang portioner. Sa parehong sandali ay nag-issue na ng highest war alert ang Pentagon, inimuntar na ang kanilang mga missile sa launcher, ang lahat ng mga battleships ay umalis na mula sa port, at ang buong US Army ay namobilize na. Sir, sambit ni General Ching, sa kabilang dako ang American Special Envoy ay lumapag na sa Yanjin. Sinasabi ng mga itong humihingi sila ng tawad patungkol sa nangyari sa Blood Sea. Iyon daw ay isa lamang misunderstanding, umano'y iginagarantiya nilang iyon ay hindi na mauulit pa. Ang mga ito raw ay umaasang wala nang magiging conflict pa sa pagitan nito at ng US. Also, ang trial daw para kay Qiyong ay hindi na nila itutuloy pa, ngunit ito ay mananatili sa US bilang kanilang guest pansamantala. Despicable, sambit ni Shu. Ano, dugtong ni Sparrow, naghahanda ang mga iyon para sa digmaan habang tini-threaten si Fang Qiyong sa parehong pagkakataon. Manatili bilang guest pansamantala, dagdag ni Shu, at gaano naman daw ba katagal? 1 taon, 10 taon, 100 taon? Sir, dagdag ni General Ching, ang US Army raw ay nagpadala ng mensahe. At kung ito raw ay tatanggi na makipagkasundo, ang mga iyon ay hindi mag-hesitate na lumaban sa bandang huli, i-mobilize ang lahat ng kanilang arsenal at bibigyan ng sentensyang kamatayan si Qiyong. Sinabi ni Yanantia na kung ang mga nuclear weapons ay madedeploy, mawawasak ang mundo. Ilang mga bansa na ang nagpadala ng mensahe, umaasang pag-iisipan ng husto ni Chen Baekhyun ang kabuoang sitwasyon, isipin ang kapakanan ng sangkatauhan at makipag-negotiate. Pinanood ni Chen Fan ang nangyayaring kasalukuyang paglilitis kay Qiyong, kung saan sinabi ng judge na kung ito ay mag-plead guilty sa lahat ng 56 na charges, i-withdraw nila ang lahat ng mga alegasyon laban sa kanyang fiancé. Xiao Fan, sambit ni Mrs. Wang Yun, iniabot ni Chen Fan ang tablet. Mom, Dad, saad niya pakiusap patawarin siya ng mga ito.
alam niya rong ang lahat ng kanyang mga ginawa sa nagdaang ilang taon ay gumulo sa kanilang mapayapang buhay ngunit hindi niya raw kayang maupo lang dito at manood. Si Fang Qiong ay kanyang asawa, ang kanyang minamahal ang kanyang partner, ngunit sa kasalukuyan ay isinasakripisyo nito ang sarili nito para sa kanya. Nangako siyang poprotektahan niya ito habang buhay, kaya hindi maaaring isuko niya ito sa pagkakataong ito. Sinabi ni Mr. Chen na ito ay isang lalaki, gawin nito kung ano ang nararapat niyang gawin. Huwag itong mag-alala patungkol sa kanila na sinang-ayunan naman ni Anya, Shu at Kuroki. Humakbang si Chen Fan patungo sa pinto, huminto saglit, sinabi sa kanyang isip na pagkatapos ng hakbang na ito, ang mundo ay hindi na magiging tulad pa ng dati. Ang sibilisasyon ng tao ay sasailalim sa matinding pagbabago, maaaring magkaroon ng nuclear war na siyang wawasak sa mismong mundong itong kanilang ginagalawan. Tumuloy sa paghakbang, idinagdag sa kanyang isip na kung wala si Fang Qiong, ano pa ang halaga ng mundong ito sa kanya. General Chen, habol ni General Ye, nagtanong kung ano ang binabalak nitong gawin. Sumagot si Chen Fan na kukunin niya pabalik ang kanyang asawa at ipapaalala sa lahat ng mga tao sa mundong ito kung gaano siya kalakas. Mula doon ay lumipad na si Chen Fan patungong Japan, na siyang naging dahilan upang mapamura ang isang opisyal nang madetect nila ang ating bida sa himpapawid. Agad na sinalubong si Chen Fan ng mga tora-tora, nagbigay ng warning ang mga ito, sinabihan si Chen Fan na ito ay pumapasok sa himpapawid na sakop ng Japan, tumigil ito sa pag-advance ngayon din dahil kung hindi, ituturing nila ito bilang act of war. Anoying tugon ni Chen Fan, pinasabog ang mga jets at makikita ang reaksyon ni Minister Arnold ng United States Ministry of Defense. Minister report ng isang opisyal, binigyan niya na raw ng order ang lahat ng kanilang mga fighter aircraft sa Japan, na mag-take off upang pigilan si Chen Baeksyun, at sinabi ni Minister Arnold na ang target nito ay ang kanilang carrier na nasa Yokosuka, ang USS Abraham Lincoln. Lumipat ang eksena sa Yokosuka Port, kung saan umalangaw ang alarm. Sinabi ng isang sundalo na hindi niya naiintindihan, hindi niya raw nakikita ang kalaban, idinagdag ng isa na ngunit 2 beses na rong tumunog ang alarm. Ano ito raw ba ay isang emergency alarm? Ano yun, sambit ng isa nang makitang may lumilipad sa ere, napamura ang iba, sumigaw na paandarin ang engine, ngunit paano pa iyon mangyayari, nagpakawala na ng Divine Thunder slash si Chen Fan, wasak ang carrier. Itinutok ng mga nasa port ang kanilang mga launcher, sabay-sabay na nagpakawala ng mga missiles patungo kay Chen Fan, ngunit binigyan niya lang ng isang slash ang mga ito, nagcast ng Divine Thunder Art, nagpakawala, wasak ang mga establishment na nasa port, na patikip ng tenga ang isang individual na papikit dumapa, napasabing sa isang kisap mata ay naging ruins na lang ang lugar na ito nang biglang mayroong kumonekta sa radyo. Ito ay ang United States Indo-Pacific Command, sambit ng nasa kabilang linya, sila ay deemed critical na nagno-notify na ang kalaban ay aatake sa Yokosuba, kaya maging high alert at maghandang mag-intercept. Inuulit niya raw ang kalaban ay aatake sa Yokosuba. Reporting Sir Saad ng lalaki, ang Yokosuba ay nawasak na, mahigit sa 10,000 mga sundalo ang nawala sa kanila, pati na ang USS Abraham Lincoln, ngunit hindi na siya nakapagpatuloy pa nang biglang bumagsak ang ruins ng dingding ng isang building na nasa likod niya, at mula doon ay lumipat na sa ibang lokasyon si Chen Fan. At makalipas ang ilang sandali ay ganito ang mga balita sa iba't ibang estasyon. Breaking news, kami ay direktang nag-uulat mula sa Phat Enma Marine Corps Air Base, kung saan ang buong airbase ay nawasak kasabay ng daan-daang military aircrafts. Emergency news, ang US military base sa Sasebo ay sumailalim din sa pag-atake sa araw na ito. Ang buong base ay lumubog sa Pacific Ocean, walang naiulat na mga survivor. Emergency broadcast, sa sunod-sunod na pag-atake ang US Naval Base sa Guam ay napatag, walang mga survivor. Sa kabilang dako ay napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na kung gusto ng mga iyon ng digmaan, pues iyon ang ibibigay niya. Hindi niya bibigyan ang mga ito ng anumang awa, magmimistulang daloy ng ilog ang pagdanak ng dugo. Maaalala ng lahat ang gabundok na mga bangkay at ilang sandali lang, narating niya na ang Pearl Harbor. Attention all soldiers, maghanda sa digmaan ngayon din, order ng command in charge, ipalayag ang lahat ng mga battleships at paliparin ang lahat ng mga aircrafts. Ang kalaban ay papasok na sa Pearl Harbor. I repeat, ang kalaban ay papasok na sa Pearl Harbor, at lumipat ang eksena sa isang underground base.
Sinabi ng isang opisyal na sa loob lang ng kulang-kulang kalahating oras 4 na mga military base na sa East Asia ang nawasak. Ang taong iyon ay isang demandagdag ng isa, at sinabi naman ng isa pa na ito ay isang provocation at war declaration laban sa kanilang bansa, kailangan nilang lumaban hanggang sa huli. Sinabi ng Commander-in-Chief na si Dukaw na hindi ito ang oras upang maghiganti, kailangan nilang makagawa ng tamang desisyon. Hulaan kung ano ang susunod na hakbang ni Chen Baixuan, magbigay ng command sa mga aircraft carriers, at ihanda ang lahat ng mga sandata maging ang kanilang nuclear arsenal. Tinanong niya ang isang opisyal kung ano ang kasalukuyang lokasyon ni Chen Baixuan, sumagot ang opisyal na na-detect ng kanilang satellite si Chen Baixuan, ngunit bigla itong nawala pagpasok nito sa Pacific, kailangan nila ng panahon. May napagtanto si Dukaw, at sa sandali ring iyon, ay nawasak ang isang aircraft carrier sa Pacific. Nagpaulan ng mga missiles ang isang battleship patungo sa isang maliit na isla kung saan naruroon si Chen Fan, ngunit binigyan niya lang ito ng isang slash. Siya ay lubhang makapangyarihan sambit ng isang opisyal sa kanyang pagkagulantang, ang kanilang mga anti-aircrafts. Mga machine guns at cannons ay walang silbi sa taong ito. Ito ay isang incarnation ng demon at nagbigay ng order si Commander Dukaw na gamitin ang electromagnetic cannon ngayon din at ganoon na nga ang nangyari. Hasambit ni Chen Fan, so ito ang inyong trump card, sinalo gamit ang isang kamay. Ibinalik patungo sa battleship, sumabog, lumubog sa dagat na siyang ikinabahala ni Commander Dukaw agad na nag-utos na magpadala ng mensahe sa Ministry of National Defense ngayon din. Kailangan niya ng authorization upang makagamit ng nuclear weapons upang mapasabog sa himpapawid ang demon na iyon nang biglang nagkaroon ng matinding pagyanig ang buong underground base na siyang naging dahilan upang mapa-atras si Commander Dukaw. Mapaupo, napatanong kung ano ang nangyari. Sir, tugon ng isang opisyal, mukhang may umaatake raw sa bulkan na nasa itaas ng kanilang base. Sa labas ay makikitang binigyan ng Divine Thunder slash ni Chen Fan ang isang bulkan na nasa gitna ng karagatan. Pinasabog, winasak na siyang ipinagtaka ng mga residenteng nasa baybayin, napatanong kung ano ang nangyayari, magkakaroon ba uli ng World War, inaatake ba sila ng mga aliens, ito ba ay isang Godzilla? Ito ay ang AAC-TV at matapos ang pagsasaayos sa lahat ng mga impormasyon na nakolekta ng kanilang news department, mayroon na silang rough idea kung saan nagmula ang Superman na ito, pakiusap tingnan ang mga susunod na larawan. Ayon sa kung ano ang makikita sa video na ito at IP address ng uploader, ang Crimson Aura ay nagmula sa isang kabundukan, sa suburbs ng Jin City sa China. At base sa route, most likely ang attacker ay isang Chinese. Also mayroon ding posibilidad na ito ay isang artificial enhanced soldier mula sa People's Army ng China. Sa Yang Jin ay makikita ang reaksyon ni Grandpa Wang nang makita ang larawan ni Chen Fan sa TV. How dare he, sambit ni Grandma Wang, how dare he, ang kinakalaban daw nito ay ang United States. Sa kabilang dako naman ay makikitang narating na ni Chen Fan ang teritoryo ng United States. Sir, ulat ng isang opisyal mula sa Pentagon, ang Pangulo raw ay nagpadala ng mga envoy upang magtanong kung mapipigilan ba nila si Chen Baixuan o hindi. Sinabi ni Minister Arnold na ito ay moment of life and death para sa United States, at idiniploy na nila ang kanilang mga missiles, fighter jets at mga tangke, agad na inatake ang paparating na si Chen Baixuan. Oh my God, hindi makapaniwalang sambit ng isang piloto, kayang i-withstand ng katawan nito ang mga missiles. Tapos sinasabi ng mga superiors na ito ay isang tao, iyon ay bullshit, paano naman daw makakalipad ang isang tao ng ganito, sumabog. Nag-blink si Chen Fan sa gitna ng mga fighter jets, sabay-sabay na pinasabog. Nag-cast ng sword array ang Starry Sword Array, pinakawalan, winasak ang mga natitirang mga fighter jets, at makikita ang reaksyon ni Minister Arnold mula sa Pentagon. Sir, ulat ng isang opisyal, si Chen Baixuan ay nag-breach na sa second line of defense ng Nevada, at ito ay patungo na ngayon sa Washington at sa kasalukuyang speed nito, tinatayang ito ay makakarating doon sa loob lang ng mga kalahating oras. Sir, kailangan daw nilang gumawa ng tamang desisyon. Sir, dagdag ng isa pakiusap, magbigay daw ito ng orders. Nagbigay na nga ng order si General Arnold sa radyo, binigyan ng command ang strategic bomber, mag-initiate ng nuclear bombs.
Nagpasabog ang United States ng 3 million ton hydrogen bomb sa plains ng Kansas na siyang nagpaston sa buong mundo subalit, hindi makapaniwalang sigaw ni Minister Arnold nang mapag-alamang buhay pa rin si Chen Fan. Paano ito naging posible sambit ng isang opisyal? Sinabi ng isa na tiyak na ito raw ay hindi isang tao, ito raw ba ay isang uri ng god o demon, nakasurvive siya sa nuclear explosion dagdag pa ng isa. Nagbigay ng order si Minister Arnold na magpatuloy kung hindi gumana ang isa then magpakawala sila ng 10, kung ang 1 million tons ay hindi sapat, then 10 million tons ang gagamitin nila. Sa kabilang dako ay napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na gusto niya lang dong makita kung kaya ba ng kanyang kasalukuyang katawan na i-withstand ang nuclear explosion. Pagkatapos nun ay didiretso na siya sa Washington ngunit mukhang wala na silang mga natitira pang mga nuclear bombs, what a shame. Ang power ng nuclear explosion ay talagang terrifying, kung hindi dahil sa kanyang mercury armor, golden flame divine art, connate level at mas malakas na ngayon na divine body, hindi siya makakasurvive sa pagsabog na iyon. At ngayon na nalagpasan niya na ang limit ng mga ito, hinding-hindi na siya mapapatay ng mga ito. That's insane reaksyon ng mga karatig bansa ang US daw ay nababaliw na. Niwala na rong pake ang mga ito maging sa kanilang mga sariling mamamayan ngayon. Sinabi ni Chen Fan na iniisip ng mga ito na sila lang ang nagtataglay ng ganoong level ng destructive power, kung ganoon ang gusto nila pues ipapakita niya rin daw sa mga ito na kayang-kaya niyang wasakin ang buong United States at lumipat ang eksena sa Rocktown Military Base. Anong problema ng taong ito sambit ng isang sundalo bakit hate nito ang United States bakit sila nito inaatake? Talaga raw bang ito ay punishment mula sa isang god? Shut up, sabat ng isa ito raw ay isa lamang kalaban hindi god, tatalunan nila ito kahit nagaano pa ito kalakas nang biglang may napansin sila sa himpapawid. Ano mga meteorites hindi ito maaaring maging totoo? Gumamit pala ng 5 elements Dharma spell si Chen Fan ang meteor skyfall sinundan ng mga roaring thunderstorms, wasak ang buong base na yanig ang earth. Mula doon ay tumungo si Chen Fan sa isang city. Oras na raw upang makita ng mga mortal na ito kung ano ang kaya niyang gawin, inactivate ang 5 elements thunder seal nagpakawala, nawasak ang buong city sa isang atake lang. Damsigaw ng Pangulo ng United States sa White House pinagalitan ang isang opisyal hindi raw ba't sinabi nitong, ngunit paanong, Mr. President pasigaw na saad ng isang guard hindi na raw ligtas dito, kailangan na nitong tumungo sa emergency shelter ngayon din. Sa Pentagon naman ay makikita ang reaksyon ni Minister Arnold, General pasigaw na sambit ng isang opisyal na ang susunod nilang plano, i-activate na raw ba nila ang kanilang doomsday device? Sir kailangan na nitong gumawa ng desisyon bago pa maging huli ang lahat sir pakiusap, ngunit sumagot lang si General Arnold na natatakot siyang sa pagkakataong ito ay talagang huli na ang lahat. Ms. Fang Qiong sambit ng judge sa Supreme Court ng Washington sa lahat ng mga ebidensyang ito laban sa kanya maaari daw nila itong ikulong kahit na walang pag-amin, ganun pa man wag daw itong mag-alala dahil hindi magtatagal at mahuhuli rin nila ang boyfriend nito, kaya hindi magtatagal at magkakaroon sila ng reunion sa kulungan ngunit sumagot lang si Qiong na sinabi niya na, siya ay inosente at ganoon din ang kanyang nobyo. Ngunit biglang nagkagulo ang mga nasa korte na pamura nang makatanggap ng balita sa kanilang mga phone na pansin ito ng judge, order sigaw niya pinatahimik sila raw ay nasa court, at napamura ang iba nang biglang may pumasok, Your Honor sambit ng isang individual itigil na lang daw muna nila ang paglilitis, mayroong nangyari. Ano tugon ng judge ano raw ba ang mas mahalaga pa kaysa sa trial na ito, ang fiancé ng babaeng ito tugon ng lalaki. Ano naman saad ng judge kahit nga raw ang Pangulo ng Bansa ay kailangang sumunod sa mga rules ng hukumang ito, wala nang makakaligtas pa sa babaeng ito kahit pa ang God mismo. Pakiusap tingnan mo ito sambit ng lalaki at makikita ang reaksyon ng judge nang makita ang nasa phone habang makikita namang nasa labas na si Chen Fan. Agad na nagpakawala ng divine punch winasak ang bubong, nagsitakbuhan ang iba. Napatanong ang judge kung sino ito, Xiao Fan sambit ni Qiong. Ano saad ni Chen Fan gusto siyang litisin ng mga ito makikita ang reaksyon ng mga nasa loob ng silid. Una nag-sneak attack sa kanya ang Starling Group gamit ang nuclear bomb tapos dinite ng United States ang kanyang fiancé para sa public trial, at ni kini-claim pa ng judge dito na maging siya ay isa sa ilalim din sa trial.
Nagcast ng fire art idinugtong na iniisip daw ba talaga ng mga ito na siya na si Chen Baekchuan ay isang uri lang ng pushover. Master Chen sigaw ng isa wala rong gustong mag-judge sa kanya rito, ang lahat daw ay misunderstanding lang ngunit biglang nagpakawala ng fire art si Chen Fan anong misunderstanding lang dagdag ni Chen Fan talaga raw bang gusto lang ituring ng mga ito ng ganun ang nangyari, Sir saad ng isa pakiusap kumalma raw ito magbibigay sila ng suitable na paliwanag. Nagbigay ng warning shot si Chen Fan at nagsabing sige magpaliwanag ang mga ito. Master Chen saad ng matanda pinapalala lang daw nito ang sitwasyon, Chen Baekchuan dagdag ng isa wag daw nitong isiping matatakot ang United States dahil ngunit hindi niya pa man na itutuloy ang sasabihin niya na matay na silang dalawa. Master Chen sambit ng representative ng Pangulo ang pagpatay ay hindi palaging makakasolve sa hindi magandang sitwasyon, ang fiancé nito ay nasa mga kamay pa rin nila, at ang United States ay mayroon pa ring kapangyarihang wasakin ang lahat ng bagay. Maaaring wala raw itong pakialam sa iba, ngunit paano naman ang pamilya at mga disciples nito? Walang kakayahan ang mga iyon na makasurvive sa nuclear explosion gaya nito kaya ano gusto raw ba talaga nitong lumaban hanggang sa huli hanggang sa mawasak na ang buong mundong ito? O ganoon ba tugon ni Chen Fan kung ganon gagamitin niya ang 300 milyong tao ng North America upang ilibing ang kanyang asawa, na siyang nagpabahala sa representative ng Pangulo nagpanginig, Sir sigaw niya sige nanalo na raw ito, hinihiling nilang mga taga North America na itigil na ang battle na ito. Bumaba si Chen Fan humakbang patungo kay Kyong, narito raw siya upang sunduin ito. Tugon ni Kyong na muo ang luha sa kanyang mata, nagyakapan ang dalawa. Makikita ang reaksyon ng mga taong nanunood sa live broadcast na patanong ang isa kung ilang taon na ito mukhang ito raw ay hindi pa umabot sa edad na 20. OMG saad ng isa ito raw ba ang taong nagpaluhod sa United States sa pamamagitan ng pagbigay ng proklamasyon na hindi siya titigil sa pagpatay hanggat mayroon pang natitirang buhay sa Earth? Ano dagdag ng isa ang Death God na nag-slaughter ng libo-libong mga tao ay isa lamang young man na nagmula sa Asia? Mukhang talaga raw palang minsan ang appearance ay deceiving. Interesting sambit ng lalaki narinig niya rin dong ito ay ang taong nagprotekte sa kanila laban sa invasion ng mga taga-Khonshu realm, at sinabi ng babae na matagal nang nakatayo sa ibabaw ng mundo ang taong ito na parabang isang god. Oh my god sambit naman ng isang babae ito raw ay napakagwapo gusto niya raw itong mapang-asawa. Makalipas ang ilang sandali pagkatapos na makipag-usap ni Chen Fan sa ilang mga representatives ng US ay sinabi niya kay Kyong na sumama ito sa kanila dadalhin siya ng mga ito pabalik sa China ng ligtas. Nagtanong si Kyong kung saan pupunta si Chen Fan ngunit sumagot lang ang ating bida na mayroon pa siyang unfinished business na kailangang asikasuhin, Starring Group at Wise Men dagdag niya sa kanyang isip, turn na ng mga ito upang mag-repent. Inilapat ni Chen Fan ang kanyang lobby sa noo ni Kyong nagsabing hintayin siya nito, at tuluyan ng umalis. Hasambit ng judge ano ang gagawin ng taong iyon, sinabi ng isa na ito ay maghihiganti, naway patawarin ng Panginoon ang kanilang mga kasalanan at lumipat ang eksena sa Pentagon kung saan mapapansin ang reaksyon ng mga opisyal nang makitang parating na si Chen Baekchuan. Sinabi ni Chen Fan na sumuko na ang kanilang gobyerno ano lalaban pa rin daw ba ang mga ito? Fine tugon ni Minister Arnold lumabas kasabay ng ilang mga opisyal sinalubong ang ating bida. Mr. Chen Baekchuan bungad ni Minister Arnold ang American Armed Forces daw ay nagpapaabot ng magalang na pagbati, ngunit sumagot lang si Chen Fan na narito siya upang isettle ang score at maghiganti. Sir nababahalang tugon ni Minister Arnold mali raw ang iniisip nito ngunit nagcast lang ng isang spell si Chen Fan Chief Admiral ng Navy saad niya ito raw ay nag-provide ng mga battleships at intel sa Starring Group kailangan nitong mamatay sabay pakawala. Nagbigay ng slash sa Commander-in-Chief ng Strategy Department ito raw ay nag-provide ng hydrogen bomb sa Starring Group kailangan nitong mamatay. Binigyan ng isang slash ang Deputy Administrator Chief ng NASA. Ito raw ay nag-provide ng satellite sa Starring Group at pinatay niya rin ang iba pang mga US generals. Sir sambit ni Minister Arnold hindi pa rin daw ba ito tapos 75 mga American generals na ang pinatay nito hindi pa tugon ni Chen Fan sabay cast ng fire art maririnig ang malakas na mga pagsigaw. Sinabi ni Chen Fan na ang 5,000 kailangang mamatay ay namatay na, tapos na siya rito, at tumungo na si Chen Fan sa ibang lokasyon.
Sa loob lang ng isang gabi ay na-wipe out ni Chen Fan ang buong Starring Group pati na ang kanilang mga headquarters, branches, weapon research labs, security departments at iba pa. Na-exterminate niya rin ang lahat ng 16 na branches ng Lance family. Sa loob lang ng isang gabi ang mga dugoy damaloy na parabang ilog at tinawag ito ng lahat bilang The Night of Blood at sa kasalukuyan, ay ini-scan ni Chen Fan ang isang Mayan temple gamit ang kanyang divine sense. This is it, pangising sambit ni Chen Fan. Titingnan niya raw kung gaano karaming atake na magmumula sa kanya ang kayang tanggapin ng mga wise men na ito. Nag-perform ng Divine Thunder Sword Art nagpakawala. Hasambit ni Chen Fan definitely ito ay isang Mayan temple. Nagpakawala ng isa pang Thunder Sword Slash at lumipat ang eksena sa loob ng Mayan temple kung saan makikita ang mga nilalang na ito. Hasambit ni Mr. Brook ang CEO ng Starring Group at siya ring leader ng wise men. Napatanong kung talaga bang pumunta rito si Chen Baekhyun. Chief Saad ng isa mukhang sila raw ay tinridor ng mga US politicians. Sinabi ni Mr. Brook na hindi niya raw naisip na ang nuclear weapons ay hindi sapat upang patayin si Chen Baekhyun, o hindi naman kaya na mayroon itong tinataglay na terrifying weapon. Ang lahat daw ba ng mga cultivators ng East ay ganito ka-powerful, mas powerful pa sa technology? Chief Sabat ng isa ang shelled energy reserve daw ay bumaba sa 70%, mga nasa 7 atake na lang at tuluyan na itong mawawasak. Chief, ano ang gagawin natin? Nababahalang tanong ng iba. Sumagot si Mr. Brook na gagamitin nila ang kanilang energy weapons. Ipapakita nila sa Chen Baekhyun na ito ang true power ng Mayan civilization. Ilang sandali pa ay inactivate na nga nila ang kanilang energy weapon, na siyang ipinagtaka ni Chen Fan. Napatanong kung ano ito. Nagpakawala ang mga Mayan ng energy blast patungo kay Chen Fan. Umiwas, nawala ang mga puno. Nagpakawala ng sunod-sunod, ngunit sinalubong ito ni Chen Fan ng Divine Thunder Slash, na siyang naging dahilan upang bumaba sa 30% ang energy reserve ng mga Mayan, imminent danger warning ng kanilang system. Chief, anong gagawin natin? Tanong ng iba. Napabuntong hininga si Mr. Brook. Mukhang wala na raw silang ibang option bukod sa nagkaroon ng pagyanig sa buong lugar. Nagbukas ang temple, lumabas ang malaking spaceship. Hasambit ni Chen Fan. Napatanong kung ito ba ay isang UFO. Chen Baekhyun sambit ni Mr. Brook mula sa speaker. Wala raw silang anumang life and death grudges, nakahanda raw silang isettle ang bagay na ito ng mapayapa. Sa lahat ng kanilang mga previous offense sila ay magbibigay ng compensation, dahil kung magpapatuloy pa sila sa paglalaban pareho lang silang magsasuffer. Hatugon ni Chen Fan. Iniisip daw ba talaga nitong makakapag-negotiate ito sa kanya gamit lang ang scrap metal na ito. Such arrogance, sigaw ni Mr. Brook sabay pakawalan ng energy blast. Umiwas si Chen Fan at nagpakawala pa ng sunod-sunod ang battleship. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na ang battleship na ito ay ganito pa rin ka-powerful, pagkatapos ng ilang libong taong hindi nagagamit at umatake siya gamit ang Divine Thunder Slash. Not good, sambit ng isa. Hindi raw nila matamaan si Chen Baekhyun ngunit nagagawa sila nitong patamaan. Damn you Chen Baekhyun, sigaw ni Mr. Brook. Nag-utos na i-initialize ang God-killing cannon ngunit nagawang maprotektahan ni Chen Fan ang kanyang sarili gamit ang Sky Swallowing diagram. Bumulusok ang battleship patungo sa isang city, nagpakawalan ng mga energy blast. Maririnig ang paghingi ng tulong ng mga mamamayan. Sumunod si Chen Fan. Ipinirform ang sword formation, nagpakawala. Napasabi sa kanyang isip na nung nakaraang era ang Mayan battle cruiser ay mayroong kakayahang harapin ang isang Golden Core cultivator, sa kasamaang palad siya ang nakaharap ng mga ito ngayon. Lumipad pa itaas, inactivate ang 5 elemental Thunder Dharma Seal. Nagpakawala, na siyang naging dahilan upang bumaba hanggang sa 9% ang energy reserve ng battleship. Nag-utos si Mr. Brook na i-access ang backup energy source. Chief, sambit ng isa, ang backup energy raw ay ang kanilang key resources para sa space traveling, kaya kung gagamitin nila ito sa ngayon ang plano nila na ay, ngunit sinabi lang ni Mr. Brook na kung hindi nila mapapatay ang taong ito, hindi rin naman daw sila makakaalis sa Earth. Inactivate na nga nila ang energy reserve sabay release ng matinding energy blast patungo kay Chen Fan. Nagkaroon ng malakas na pagsabog ngunit pagtila ng usok, makikitang walang nangyari kay Chen Fan. Sumibat na ang battleship ngunit sa loob lang ng single step ay 1,000 meters na ang nakover ni Chen Fan. Agad na nakahabol,
Binigyan ng isang suntok ang battleship bumangga pabalik sa temple. Hindi makapaniwala ang mga Mayan sa lakas na taglay ni Chen Fan. Nagbigay ng order si Mr. Brook na ilir ito patungo sa karagatan, at gamitin ang doomsday device nang matapos na ang lahat ng ito. Ilang sandali pa ay narating na nga nila ang dagat. Nag-utos si Mr. Brook na i-initiate ang super condensed energy bomb at ganoon na nga ang nangyari. Napatanong ang iba kung sa wakas namatay na ba ito. Ganun pa man ilang sandali lang ay umahan mula sa dagat si Chen Fan, lumipad pa itaas. Ipinirform ang Divine Thunderblade, nagpakawala, wasak ang battleship kasabay ng ibang mga Mayan. Nagawang makasurvive ni Mr. Brook. Nagmakaawa kay Chen Fan na spare ang buhay niya. Marami raw siyang alam na mga great things patungkol sa Mayan race at sa kanilang technology, ngunit sinabi lang ni Chen Fan na ito ay napakaingay. Sabay deliver ng isang slash, napasuka ng dugo si Mr. Brook. Inihiwalay ang kanyang kaluluwa mula sa kanyang katawan. My lord, dagdag ni Mr. Brook, maaari pa raw nila itong pag-usapan, ngunit inactivate lang ni Chen Fan ang kanyang Blade of Divine Essence, na siyang labis na ikinagulat ni Mr. Brook. Ito raw ay isang God-slaying blade. Ito raw ay isang secret soul technique na ginagamit ng pinakamakapangyarihang elder ng Mayan race. Paano niya ito? Ngunit hindi na naituloy pa ni Mr. Brook ang kanyang sasabihin. Umatake na si Chen Fan, nag-shatter ang kanyang kaluluwa. Thus nagawang matalo ni Chen Fan ang US at na-annihilate ang mga wise men, na siyang nag-stun sa buong mundo. At sa araw na ito, na-realize ng sangkatauhan na hindi sila nag-iisa. Ang mundo ay pinamumugaran din ng mga vampire, mga martial artists, warlocks, at maging mga aliens. Mula doon ay lumipat ang eksena sa loob ng isang private jet, kung saan nagtanong si Kyung kung naging isa na bang god si Chen Fan. Sumagot si Chen Fan na ang path na tinutuntungan niya ngayon ay ang immortal daw, iba sa divine daw. Ngunit base sa standards ng Earth, siya ay maituturing na isang demigod, one step away na lang upang maging isang true god. Nagtanong si Kyung kung alin ang mas makapangyarihan, ang divine daw ba o ang immortal daw. Sumagot si Chen Fan na ito ay mahirap na sagutin, ngunit dapat nitong malaman na ang bawat isa sa mga ito ay mayroong kanya-kanyang advantages at disadvantages. Subalit sa century na ito, ang immortal daw ang nagro-rule sa mundo. Ilang sandali pa ay lumapag na sila sa China, kung saan sinalubong si Chen Fan ng kanyang mga fans. Agad na binuhat ni Chen Fan si Kyung lumipad. Napatili ang mga fans. Ito raw ay napaka-romantic at makalipas ang ilang sandali ay nakarating na sila sa Baekhyun sect. Honey, sambit ni Kyung, ang paglipad daw ay sobrang nakakaaliw. Gusto niya raw itong gawin uli. May tukso ni Anya. Ngayon pa lang ay honey na raw ang tawag ni Kyung kay Chen Fan. Ano raw kaya ang itatawag nito kapag na ikasal na sila? Sumagot si Kyung na iyon ang gusto niyang itawag kay Chen Fan. Maaari din daw itong tawaging ganon ni Anya kung magtatangka ito. Makikita ang reaksyon ni Anya. Napatanong kung ano ang pinagsasasabi nito nang biglang baningot ni Mrs. Wang Yun si Chen Fan. You stupid boy, saad niya. Malamang tuwang-tuwa raw ito na makagawa ng napakalaking balita. Nina-consider daw ba nito kung gaano sila nag-alala? Ouch mom, please, sambit ni Chen Fan. Ito raw ay masakit. Oh come on, tugon ni Mrs. Wang Yun. Hindi nga raw ito kayang patayin ng nuclear bomb, tapos nagrereklamo ito ng masakit dahil lang dito. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Mrs. Wang Yun. Nagtanong kung alam daw ba nito kung gaano sila nag-alala. Siya ama nito at si Anya nung tinamaan ito ng bomba. Mom, sis, comfort ni Chen Fan, pakiusap, mag-relax daw ang mga ito, hindi niya na sila pag-aalalahin pang muli. Sinabi ni Mrs. Wang Yun na kung pakakasalan na nito agad si Kyung at bilisan na sa pagbigay sa kanya ng apo, hahayaan niya itong gawin kung ano ang gusto nito at hindi na siya mag-aalala pa kahit na ito ay mamatay. Alright, tugon ni Chen Fan, ganon ang gagawin niya. Makalipas ang ilang sandali sa loob ng cultivation room ay napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na ang kanyang pangako na may kasal kay Kyung ay napag-isipan na, ngunit sadyang nagkataon lang na medyo mapanganib pa. Kung hindi siya mag-iingat sa hinaharap, tiyak na siya at ang kanyang Baekhyun sect ay tuluyan ng mawawasak. Ganun pa man, sa ngayon ay sa wakas na eliminate niya na ang lahat ng mga dangerous threats dito sa Earth, ang kanyang Baekhyun sect ay hindi na mati-threaten pa. Pagkatapos ng lahat ng ito, makakaalis na siya sa planetang ito. Ngunit bago yun ay mahalagang mapakalma niya muna si Kyung at ang kanyang mga magulang. Ngunit yung huling mensahe ni Mr. Brook, ano raw ba ang ibig sabihin nun?
Ang mga ancient Mayans ay inaabando na ang kanilang mga katawan at kino-cultivate ang kanilang soul energy, at sinubukang kumuha ng impormasyon ni Chen Fan mula sa alaala ni Mr. Brook sa pamamagitan ng essence na nakuha niya mula sa kaluluwa nito. Nung ancient times ang mga Mayans ay natalo sa Battle of Deities at tumakbo sakay ng kanilang mga battleships. Fascinating sambit ni Chen Fan, isang battleship lang daw ang naiwan sa North America at ang mga naiwang Mayans ay nag-asawa ng mga tao at later ay in-establish ang Wise Men Group. 100 taon na ang nakararaan ay pinili ng mga wise men ng US, at tinulungan ng mga ito na masuppress ang Christian Church at Blood Clan at eventually, nagawa na nilang makontrol ang planet. Ginamit ng mga ito ang power ng US upang i-restore ang kanilang battleship nang makaalis na sila rito sa Earth upang mahanap ang kanilang mga ancestors. Ngunit may kakaiba raw dito kung babalik rito ang mga Mayans. Bakit kailangan pang umalis sa Earth ang mga wise men? Nang biglang narinig ni Chen Fan ang isang boses sa alaala ni Mr. Brook na nagsasabing sila ay babalik, magsisimula uli ang digmaan, re-revive nila ang ancient times, kaya mga descendants na nasa Earth, maghanda. Hasambit ni Chen Fan, so natanggap pala ng mga iyon ang mensaheng ito at naghintay ng ilang taon, ngunit pagkalipas ng 100 taon, ang mga ito ay hindi na makapaghintay pa. Ganun pa man, sa walang hanggang unibersong ito, ang 1 siglo ay hindi sapat kahit na sa isang trip lang sa space. Well then, sa ngayon gagamitin niya raw muna ang spirit refining technique upang i-absorb ang spiritual energy ni Mr. Brook at mag-cultivate muna saglit, habang sa ibang dako naman ay kumalat na ang balita patungkol sa umano'y magiging kasal ni Chen Baekhyun at Fang Qiyong. Oh my God, sambit ng iba. Nagtanong kung kailan ang petsa ng kasal, sinabi ng iba na ang kasal ay sa August 30.